President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Na Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video, Sara Duterte, pumapalag na nga ba kay BBM? At umpisa na ba ito ng kanyang pagkontra at pagiging oposisyon kay BBM? Yan guys, yan ang matinding balita ngayon na kumakalat sa social media. Dahil kasi nagkaroon ng programa ang ating gobyerno doon sa pistok na tinatawag, di ba? Matagal ng problema natin yan guys, dekada na hindi matuloy-tuloy. So nagkaroon ng agreement doon sa Oslo, Norway, na pumapayag na ang gobyerno na magkaroon ng pistoks. At saka bukod doon sa pistok, meron din siyang programa itong si BBM na amnesty, lalo na sa mga NDF o mga NPA. Pero siyempre, yung programa na hindi naman basta-basta amnesty yun. May mga guidelines yun, guys. Hindi naman pwedeng murder ang kaso mo o kung mabibigat yung kaso mo, basta-basta ka na lang bibigyan ng amnesty. Siyempre, ginawa yun, guys. May guidelines, di ba? So, maganda. Tapos itong si Sara, naglabas kasi ng statement, actually video yun, guys. Naglabas ng video pangontra dito sa kagustuhan ng gobyerno. So, ano sabi niya guys yan? Mr. President, sabi niya, the government statement with the NDFP in Oslo was agreement with the devil. Grabe, di ba? Yung usapan daw dun sa NDF, parang pakikipagkasundo sa demonyo. Sabi niya, di ba? Mabigat pa ang kanyang salita, di ba? Eh, samantala niya ang gusto ng Pangulo. So, tuloy natin, guys. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtrador sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal your power to review this proclamation and agreement. So yun guys, napakalinaw, di ba? Kumukontra talaga siya. Kumukontra na guys. Kaya sabi ng mga DDS, yun! Sa wakas, kumontra na si BP. Sige, gawin mo pa kung ano. Mas damihan pa, gawan pa ng aksyon. Sabi ng mga DDS, di ba? Huwag lang puro statement. Sige, kontrahin mo lang yan si BBM, sabi niya. Yan ang mga sabi ng mga Sara supporter. Tuwang-tuwa sila na matapang na daw, talagang kumakalaban na kay BBM. Yan ang gusto kasi, di ba guys? So tayo guys, di natin kinakampihan si BBM ha, pero doon tayo sa tama. So dahil dyan, siyempre, naglabas din ng mga statement ang ating taga-gobyerno. So ano nga ba sabi ni Martin Romualdez na kanyang sinasabing magiging kalaban sa 2028 presidential? So sabi ni Martin guys, sinupalpal niya itong si Sara. Sabi niya, bakit tayo matatakot makipag-usap kung alam naman nating malakas ang ating sandataan, lakas at matatag ang ating republika? Ano ang ikinababahala natin kung alam natin na nasa pamahalaan ang tiwala ng bayan? Tama na ang digmaan, pagod na ang ating mamamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan. By Representative Martin Romualdez, o tambaluslos na tawag ng mga DDS guys. So yun, di ba guys, kung titignan nyo yung statement nilang pareho, yan, pagsamahin natin guys. Di ba parang mas demokrasya, di ba? At parang gandang pakinggan yung kay Martin Romualdez. Kasi ito, kumbaga, binubuksan mo yung kapayapaan. Ano man ang naging sigalot nung panahon nila, even yung tatay niya, di ba? Nagkaroon din ng pistok dyan, guys, itong kay Rodrigo Duterte. Pero wala rin nangyari. Pero tama naman na pagod na taong bayan, di ba? 50 years na tayong yung ano na yan, guys, yung
yung pistok na yan na hindi nakakamit ng ating bayan. Kasi talaga kahit anong gawin natin, may mga sigalot pero dapat tama si Martin na siyempre kung gobyerno ka, bakit ka naman matatakot nasa iyo lahat ng powers, yung mga kasundaluhan, di ba? Lahat ng taong bayan sa iyo nakasandal. Bakit ka naman matatakot, di ba? Sa pakikipagbukas ng kapayapaan. So tama siya, bigyan pa rin natin ng puwang o pagkakataon ng kapayapaan sa kabila nga ng maraming challenges sa ating gobyerno. Hindi yung parang sarado ka na, di ba? So bakit ba nagkakaroon guys ng ganyang komunista, mga NPA? Dahil din sa poverty yan guys, di ba? Dahil din sa kahirapan ng ating bayan, tsaka yung mga injustice na hindi gustong makamit din ng mga NPA. So again, di natin kinakapihan ng NPA doon sa pwedeng pag-usapan kung ano yung tama. Kaya nga guys, sasabi din, hindi lang si speaker ang nagsabi. Itong si JBRC to, sabi niya, better if BP talk to BBM directly to quash speculation that political they are headed to go in their separate ways. Diba? Too many challenges and problems that need attention. Sabi niya nito, again, I would like to reiterate my call for a ceasefire on a political attacks by the different camps. Too early, too many problems that need attention, and we need to unite to be able to surmount those challenges. Di ba? Kala ko ba unit team to, di ba? Kaya sabi ni JB, di ba? Mag-usap kayong dalawa. Kung may pagkakataon nyo, pag-usapan nyo, hindi yung magkaiba yung pananaw nyo kasi apektadong taong bayan, di ba? Apektado kasi yung pinaka-highest position, president tsaka presidente, vice president, hindi magkasundo, di ba? Magkaiba yung prinsipyo at pananaw. So, kawawang taong bayan dyan. Pero siyempre, ang dapat masunod dito, wala nang iba, kundi ang ating presidente. Kasi siya ang presidente, di ba? Kaya nga nagsalita rin itong si Senator Gatchalian, Jingoy Estrada, at itong si Coco Pimentel. Sabi ni Coco Pimentel, between Filipino, we should always be open to dialogue. Di ba? Open to dialogue. Tama, kailangan bukas pa rin ang pakipag-usap sa mga rebelde, di ba? Sa mga kumakalaban sa gobyerno. Baka mali mo, makuha nga sa pag-usapan at sundin kung ano mga agreement o guidelines na ibibigay. Siyempre, kailangan na masunod yung gobyerno, hindi sila. So, maganda to, positive to. Kaya nga sabi ni Jingoy Estrada, guys, this is a positive development in finding peaceful resolution to the decades long armed conflict, especially within the President Marcos Jr. move to grant amnesty to rebels. So yun na, kaya nung sinabi natin, di ba, bigyan ng pagkakataon ng mga rebelde. And I hope that this development will lead, sabi naman ni Gatchalian, guys, cessation of the hostilities, one of we can sustain moving toward for the benefit of the communities that the countryside directly impact by the conflict. Ang makabuluhang hakbang na ito ay patunay ang dedikasyon ng parehong panig ng kapakanan ng kaunlaran ng mamamayang Pilipino. So, positive talaga to para sa ating bayan, di ba? Kaya nga dapat itong si Sara Duterte, guys, alam din niya kung saan nasa lugar, di ba? Kasi vice president siya, tapos kukontrahin niya yung presidente. Una-una, under siya ng presidente dahil cabinet member siya, di ba? Deputy secretary siya, guys. Deputy secretary siya. So, kailangan sinusuportan niya ang gobyerno. Hindi siya kumukontra o lumalaban dito. Dahil sa, siyempre, may sariling desisyon ng Pangulo na kailangan niyang irespeto. Out of respect lang. Di ba? Parang lumalabas dito kasi kung anong gusto niya, yun lang sundin, di ba? So, naalala niyo, di ba, sa ICC, sumulat din sa DOJ na wag na papasukin. Pero sabi ng gobyerno, open tayong magbukas ulit at papasukin ng ICC para mag-imbestiga. Di ba? Sabi ni Minato Guevara. So, kaya nga sabi niya, guys, binati ko siya ni Laila de Lima. So, ang sabi niya, akin to her, preemptive position regarding ICC. Sabi niya,
The problem with the BP Sara statement against the peace talk in this. She will member of cabinet. Peace talk is not within the core competence of her portfolio as a DepEd. So, hindi niya mandato talaga yun. Hindi dapat niya pinag-usapan kasi DepEd secretary siya. Wala siyang kinalaman dapat sa ganun. And sabi niya, she should resign as DepEd secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decision that have nothing to do with DepEd. She cannot eat cake and keep it too. She can only go on criticizing BBM's policy if she no longer member of the cabinet and speaks only as BP. So, yun ang sinasabi niya, di ba? Cabinet member ka, kailangan supportahan mo yung presidente. Kaya nga, lumalabas guys, talagang lahat ng official natin sa gobyerno halos suportado itong si BBM. At ito matindi guys. Lahat ng sa kongreso ng political party naglabas din ng joint statement. Ayun guys, so sa Impact Leadership. Sabi nila, we collectively express our unwavering support for BBM's initiative for peace and national unity. Joint statement of political parties leaders collectively expressing their unwavering support of Ferdinand Jr. Marcos Jr. Initiative for Peace and National Unity. Ayan guys, lahat ng party ng Kongreso. So anong ibig sabihin nito guys, di ba? So iniwan na si Sara. Wala nang kumampi sa kanya dahil kumukontra sa gobyerno. Siya lang mag-isa guys. Walang sumuportang congressman, walang sumuportang senador, wala pang sumusuporta sa kanya. Kaya nga dapat isa lang ang kanilang layunin at prinsipyo, di ba? Kasi ang gusto ng gobyerno hangga't pwede kapayapaan at maayos. So lumalabas dito guys, kada bitaw na statement ng si Sara, binabara. Guys, talagang hindi tama. Di ba naalala nyo yung sa confidential fund? Ano sabi niya? Ang kumukontra sa confidential fund, kalaban ng bayan. Ang kalaban ng bayan ay kontra sa kapayapaan. So ano sagot ng kongreso dyan? Tanggalan ng confidential fund. Itong si BP Sara. Yun na nangyari guys. Hanggang sa natapos na yung budget deliberation, nawala na nga. At sila mismo sumuko dahil alam niya wala na siyang supportang makukuha. So pagdating dito sa peace talk, siya na lang din mag-isa guys. Wala na naman sumusuporta sa kanya. Di ba? Ito, tarang hayagan na. Sabi nga ni De Lima, di ba? Publicly opposing BBMs. Talagang hayagan na sa publiko ang kanyang pagkontra kay BBM. So, baka natin guys, kung ano pang gagawin ni Sara na sa ngayon, left the group na siya guys. Wala nang pumapanig sa kanya. Dahil yung mga statement niya parang kontra sa mismo kay BBM o sa gobyerno ng ating Pangulo. So hanggang dito lamang po guys. Thank you very much. Abangan nyo sa susunod kong vlog.